sama. Magbibigay kami ng pag-asa, tutulong sa masa. Bawat oras ay nakaanggap, iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. Sa 96.5, sa 96.5, sa 96.5, the boys and rhythm of the sea. Boses ng Bad State, yung arason na Subo ay naririto. Napapanahon, makabago at totoo ang hatid na serbisyo para sa inyo. Ng bayan, talakayin at pag-usapan, unang radyong number 1 sa 96.5, sa 96.5, 96.5, the boys and rhythm of the sea. Iangat ang tinig ng kabataan, damhin ang himig ng karagatan. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 96.5, the boys and rhythm of the sea. 'Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Ito ang Bad State Ulat sa Umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Batangas! Mula dito sa himpilang Spartan ng Kanlurang Batangan, ito ang Bad State Ulat sa Umaga. Bad State Ulat sa Umaga! Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita. Hatid yan sa inyo ng buong puwersa ng DWBX 96.5. The Voice and Rhythm of the Sea. Bad State Ulat sa Umaga! Araw ng Martes, January 23, 2024. Makakasama niyo po ang inyong lingkod, Lenny Ilaw. Bad State Ulat sa Umaga! At kayo nga ay nakikinig sa inyong pinakapaboritong himpilan ng Batangas State University, Arasov, Nasugbu. Isang mapagpalang araw para simulan ang isang oras ng makabuluhang balitaan. Bad State Ulat sa Umaga! At narito na nga ang mga nagbabagang mga balita. Para sa mga nagbabagang balita. Libreng cataract screening para sa mga senior citizens isinagawa sa Imus. Pagluluwas ng niyog sa Batangas, mas pinabilis ng Lemery Farm to Market Road. Taal Lake Circumferential Road natapos na. Junk shop sa Antipolo, Rizal na sunog, 7 bahay na damay. At Laguna de Bay tinitingnang alternatibong source ng fish production. Bad State Ulat sa Umaga! Para sa unang ratsyada ng mga balita. Bad State Ulat sa Umaga! Libreng cataract screening para sa mga senior citizens isinagawa sa Imus. Bad State Ulat sa Umaga!
Matagumpay ngang isinagawa kamakailan ng Office of the City Vice Mayor ng Lions International Districts 301A2 ang pagbisita sa mga residente ng lungsod ng Imus upang maghatid ng libreng cataract screening. Tinatayang nasa humigit kumulang 300 lolo at lola ang sumailalim sa libreng cataract screening na ginanap naman sa Imus City Youth Center Pilot Elementary School. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong matulungan ng mga senior citizen na maunawaan ang kalagayan ng kanilang mga mata at mapaganda ang kanilang besyon at kalidad ng buhay. Plastic Ulat sa Umaga. Samantala, paglalawas ng niyog sa Batangas, mas pinabilis ng Lemery Farm to Market Road. Plastic Ulat sa Umaga. Matagumpay na natapos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatayo ng Farm to Market Road Project sa Lemery, Batangas. Inaasahang mas mabilis nang maibabiyahe ng mga magsasaka sa Barangay San Isidro Ibaba ng naturang bayan ang kanilang mga ani sa tulong ng Concrete Road Project. Ayon kay DPWH Batangas 1st District Engineer Bencio Aguzar, sa tulong ng 505 meters na daan ay mas madaling maibabiyahe ang iba't ibang produkto ng mga magsasaka tulad ng niyog mula sa taniman patungo sa pamilihan. Bukod sa mas maluwag na daloy ng trapiko at mas ligtas na biyahe sa tulong ng embankment protection, layunin din ang nasabing proyekto na mabawasan ang gasto sa transportasyon at makapagbigay ng potensyal na mas mataas na kita para sa mga magsasaka. Plastic Ulat sa Umaga. Ibang balita naman tayo, Taal Lake Circumferential Road natapos na. Plastic Ulat sa Umaga. Natapos na ng DPWH ang pag-asaayos ng 226 meters na Taal Lake Circumferential Road sa Balete, Batangas. Layo ng proyekto na tiyaking ligtas ang daan para sa mga lokal at turistang bibisita sa lugar. Ayon sa DPWH, nakatuon ang atensyon ng ahensya sa pagpapagawa ng slope protection structure upang maiwasan ang pagguho ng lupa at mabawasan ang panganib ng mga aksidente. Positibo naman ang pananaw ni DPWH4A Regional Director Jovel G. Mendoza na magbubukas ang proyektong ito sa maraming oportunidad para sa lalawigan ng Batangas. Plastic Ulat sa Umaga. Yan at iba pang mainit na mga balita makalipas ang isang paalala. Ako'y may kahandaan, kaya't ako'y walang alinlangan. Ang pagbuhos ng malakas na ulan dulot ng bagyo ay isa sa mga sakunang palagiang tumatama sa Pilipinas. Narito ang mga public storm signals at pinsala nito. Signal number 1. Ang hangin ay umaabot ng 30 to 60 kilometers per hour. Inaasahan na pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 na oras. Signal number 2. Ang hangin ay aabot ng 60 to 100 kilometers per hour. Lubhang mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat na pumalaot. Signal number 3. Ang bugso ng hangin ay aabot ng 100 to 185 kilometers per hour. Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at inaasahan ng ibayong pag-iingat sa mga nakatira sa dalampasigan. Signal number 4. Aabot ng 185 kilometers o higit pa. Lubhang mapaminsala sa komunidad na maaaring sumira ng infrastruktura at mga pananim. At super typhoon kung saan umaabot ng 220 kilometers per hour o mahigit pa. Ito ay maaaring magbunsod ng malakas na hangin at malakihang pagbaha sa komunidad. Tandaan, ang kahandaan ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At kaya nga ay nakatutok pa rin dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Plastic Ulat sa Umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, junk shop sa Antipolo Rizal na sunog, 7 bahay na damay. Plastic Ulat sa Umaga. Sumiklab nga ang isang sunog sa isang junk shop kahapon alas 5:20 ng madaling araw sa bahagi ng Marcos Highway sa Sitio Maria Corazon, Barangay Bagong, Nayon, Antipolo City, Rizal.
Ayon sa Operations Chief ng Bureau of Fire Antipolo City na si SFO3 Licerio Dueñas, mabilis na lumaki at kumalat ang apoy dulot ng mga kagamitang madaling masunog tulad ng papel, karton, plastic materials at iba pa. Dagdag pa niya, may 7 kabahayan rin ang lubhang naapektuhan sa nasabing insidente. Samantala, alas 6 ng umaga nang ideklarang fire out ng mga otoridad. Busting Ulat sa Umaga. Samantala, Laguna de Bay tinitingnang alternatibong source ng fish production. Busting Ulat sa Umaga. Para sa balitang yan, narito si Winchell Tendan. Winchell, Ibat State, ulat mo. Inihayag ng Department of Agriculture na ang Laguna Lake ay isang tinitingnang alternatibong mapagkukuhanan ng supply ng isda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., target nitong mapataas ang produksyon ng isda upang mapababa naman ang presyo ng mga ito sa merkado. Katulad na lamang ng pagbabalik ng presyo ng bangus na 50 hanggang 70 ang kilo. Binigyang din ng kalihim ng pag-maximize sa potensyal ng aquaculture ng Laguna Lake ay mahalaga sa pagkamit ng naturang layunin. Batay sa datos ng Laguna Lake Development Authority o LLDA, tinatayang nasa 90,000 toneladang isda ang naproproduce ng lawa kada taon na siyang malaking tulong sa kabuhayan ng humigit kumulang na 13,000 na magsasaka. Samantala, makikipag-ugnayan ng DA sa LLDA upang mapag-usapan ng plano sa programa. Kaugnay nito ay ang pag-atas sa BFAR sa pag-test ng water quality ng Laguna Lake kada quarter. Para sa Bat State Ulat, ako si Winchell Tandan ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Winchell Tendan, at yan ang unang pasada ng mga balita. Busting Ulat sa Umaga. Sa aming pagbabalik, hatid naman namin sa inyo ang ikalawang bugson ng mga balita. Kaya naman, manatiling nakatutok dito lamang yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Isa ka rin ba sa laging nabibiktima ng fake news o hindi sinasadyang nakakapagpakalat ng mga ito sa social media? Dahil sa dami ng mga impormasyong kumakalat sa social media, hindi maitatangging lumalaganap na rin ang mga fake news. Kaya't huwag agad maniniwala sa mga impormasyong kumakalat ngayon. Panahon na upang magkaroon tayo ng kaalaman upang hindi tayo mabiktima ng mga maling impormasyon. Narito ang mga bagay na dapat mong tandaan at isaalang-alang bago tayo magbahagi ng mga impormasyon sa social media. Una, basahin mabuti ang impormasyong nilalaman at kung paano nakalap ang balita. Pangalawa, alamin kung anong news outlet o sinong manunulat ang naglathala nito. Pangatlo, tukuyin ang petsa at oras kung kailan ito na-published. Pang-apat, tukuyin kung balanse ba ang pinapahayag na istorya. Panglima, obserbahan at tukuyin ring mabuti ang mga nilalamang mga larawan at kataga at humanap ng iba pang pinagkakatiwalaang mga tagapagbalita na naglathala ng kaparehas na impormasyon kung ikay may pagdududa. Mahalagang maging mapanuri at tiyaking tamang impormasyon lamang ang ating ibinabahagi. Isang paalala mula sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Oras natin, 44 na minuto makalipas ng alas 8 ng umaga. Busting Ulat sa Umaga. Narito na po ang ikalawang pasada ng mga balita. Busting Ulat sa Umaga. Tatlong magkakahiwalay na insidente na itala sa Calatagan, Batangas. Dalawang ordinansa na aprobahan na sa ika-4 na sesyon ng Sangguniang Panglungsod. Strategic planning inilunsad sa Tanawan. Para sa balitang Good Vibes, construction workers sa Batangas umani ng papuri sa mga netizens. At para sa balitang sports, Carlos Yulo tuloy ang pag-ensayo para sa nalalapit na Olympics. Busting Ulat sa Umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tatlong magkakahiwalay na insidente na itala sa Calatagan, Batangas. Busting Ulat sa Umaga. Nagtamo ng minor injuries ang isang driver ng e-bike na agad namang narespondehan sa Barangay 4 Calatagan dakong alas 2 ng tanghali nitong linggo.
Bandang alas 4:15 naman ng hapon ay may nakitalang salpukan sa kaparehong barangay na nagtamo ng malubhang sugat sa mukha ng dalawang biktima. Kinagabihan ay may nakitalang salpukan sa pagitan ng Fortuner at tricycle na siyang dahilan upang magdulot ng matinding pinsala sa driver ng three-wheeler vehicle. Samantala, agara na pagresponde ng ilang tauhan ng naturang munisipalidad matapos makatanggap ng tawag ang MDRRMO ukol sa mga pangyayari. Bago pa man ipadala sa pagamutan ay nauna nang bigyan ng lunas na ang mga biktima kung saan nangyari ang insidente. Paalala naman ni Mayor Peter Oliver Palacio at MDRRMO na palaging panatilihan ng kaligtasan na lalo na ng mga motorista. Hashtag Ulat sa Umaga. Ibang balita naman tayo, 2 ordinansa na aprobahan na sa ika-4 na sesyon ng Sangguniang Panglungsod. Hashtag Ulat sa Umaga. Para sa balitang yan, narito si Katrina Honson. Katrina, Ibat State, ulat mo. Aprobado na ang 2 ordinansa kahapon, January 22 sa ginanap na ika-4 na sesyon ng Sangguniang Panglungsod ng Imus, Cavite. Isa na ang Solid Waste Management Cost Recovery Mechanism sa naaprubahan na kung saan ay magkakaroon ng pagbebenta at pagkalakal ng mga recycle bin mula sa garbage transfer station sa lungsod. Kabilang rin ang pag-amyenda sa Section 10, 11 at 12 ng City Ordinance No. 0523222 o the Birthing Home Code of the City of Imus upang opisyal na itong pangalanan bilang Imus Birthing Home. Pasado na rin ang resolusyon nagbibigay pahintulot kay City Mayor Alex L. Avincula na pasok sa isang memorandum of agreement para sa pangangalaga ng mga trash drop sa nasabing mga barangay. Samantala, kasama sa naturang kasunduan ng DENR, EMB, the Levo Construction and General Merchandise, Homeowner Association ng Green Estate Subdivision at mga nabanggit na lugar. Para sa Bat State Ulat, ako si Katrina Honson ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Katrina Honson. Samantala, strategic planning inulunsad sa lungsod ng Tanawan. Hashtag Ulat sa Umaga. Kaakibat sa isinusulong na gender responsive sa Tanawan ay nagsagawa nitong linggo ang naturang lungsod ng 3-day strategic planning sa pangunguna ni Attorney Christine Colliantes, Pangulo ng Tanawan City Women's Coordinating Council. Kabilang sa nasabing pagpaplano ang Tanawan Local Social Welfare and Development, GAD Tanawan at mga resource speaker na sina Ms. Eva Palias Morillo, RSW at Jed Marana ng Batangas Provincial Social Welfare and Development. Nakaisa rin sa talakayan na sina Congresswoman Maria Teresa Maitet V. Colliantes, City Administrator Mr. Wilfredo Ablao, ABC President Precious Agoho, mga department managers at mga lider ng iba't ibang barangay sa lungsod. Hashtag Ulat sa Umaga. Good news updates dito sa Balitang Good Vibes. Samantala, para sa ating good vibes, construction worker sa Batangas umani ng papuri sa mga netizens. Hashtag Ulat sa Umaga. Kung ano ang dahilan kung bakit alamin natin sa report ni Angel Vidal. Angel, Ibat State, ulat mo. Hinangaan ng mga netizens ang isang construction worker sa Libhol, Lamao, Batangas dahil sa aking galing nito sa pagsayaw. Kinilala ang construction worker na si Kenneth Marquez. Umani naman ng mga papuri at suporta si Kenneth sa kanyang pagsayaw ng patok na kantang 3D ni Jungkook ng K-pop group ng BTS. Aba! Talaga nga namang ang galing ni Kenneth dahil kuhang-kuha niya ang mga the moves na pangmalakasan. Samantala, pumalo na sa 5.7 million views ang sarili niyang version ng pagsayaw, kaya naman kinagiliwan at patuloy siyang tinatangkilik ng mga manonood. Nakakatuwa lamang isipin na ang trabahador kagaya ni Kenneth ay napaka-pet malu dahil hindi niya rin ikinahihiyang sumayaw sa publiko kahit siya ay isang construction worker. Sadyang nga namang dapat siya ay ipagmalaki. Para sa Bat State Ulat, ako si Angel Vidal
ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Angel Vidal. Samantala, narito naman po ang ating sports balita. Sports Balita. Para naman sa ating sports balita, Carlos Yulo tuloy ang pag-iensayo para sa nalalapit na Olympics. Para sa balitang iyan, narito si Marwin Gonzalez. Marwin, i-Bat State, ulat mo. Tuloy ang pag-angat ng kumpiyansa ni Pilipino gymnast Carlos Yulo para sa Paris Olympics. Inilipat ang training camp ng 23 anyos na atleta mula sa Tokyo patungo sa Manila. Iniulit niya na nasa proseso siya ng pagdaragdag ng isang element sa kanyang rutina na magbibigay ng karagdagang difficulty sa kanyang D-score na 6.3 noong nakaraang taon sa World Championship. Sa 6 na buwang nalalapit na kompetisyon, nagdagdag siya ng strength at conditioning exercises at nag-adjust siya ng kanyang nutrition para sa mas mabuting performance. Bilang two-time world champion, nakapasok si Yulo sa Paris Games matapos makarating sa finals ng floor exercise sa World Artistic Gymnastics Championship noong Oktubre 2023 sa Antwerp, Belgium. Siya rin ang pangalawang Pinoy na nakapasok sa Olympics kasunod ni Paul Bolter, EJ Obiena. Para sa Bat State Ulat, ako si Marwin Gonzalez ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Maraming salamat, Marwin Gonzalez. Samantala, narito naman po ang ating ulat panahon. Ngayong araw po ng Martes, patuloy na mga kaapekto sa Batanes, Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon ang northeast monsoon o hanging amihan na magdadala naman ng malalaking tsansa na maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, gayon din sa Visayas at Mindanao ay aasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng isolated o pulupulong pag-ulan. Nakataas rin po ang gale warning sa Batanes, Cagayan including Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Isabela, La Union at Pangasinan. Kaya naman po iwasan muna ang pamamalaot sa mga nabanggit na baybayin at syempre iba yung pag-iingat pa rin ang paalala. Ang araw ay sumikat kaninang 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:51 ng hapon. Para naman sa ating latest foreign exchange rate update para sa palitan ng piso kontra US dollars, 55.87. Canadian dollar 41.61, Singaporean dollar 41.67, Saudi Riyal 14.90, Euro 60.80, Chinese Yuan 7.77 at Japanese Yen 38 centavos. At yan ang mga balitang nakalap namin sa buong magdamag. Pinaka napapanahon at pinakabagong mga balita ang hatid sa inyo ng DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. At again, wag pong kalimutang i-like, mag-follow, mag-subscribe sa aming social media accounts sa Facebook, YouTube at TikTok at DWBX 96.5. Magkita-kita po muli tayo at magsama-sama bukas alas 8 ng umaga para sa mainit na balita ang hatid ng DWBX 96.5. Dito lamang yan sa Bat State Ulat sa umaga. Muli ako po ang naging kabalitaan ka Bat State Ulat, Lenny Ilaw. Susunod na, pusong ko to, best of OPM love songs, tutok lang, dito yan sa DWBX 96.5, The Voice and Rhythm of the Sea. Pursuant to the germane and existing provisions of the Republic Act 7722, the Commission on Higher Education mandated all higher education institutions to implement their fourfold functions, namely
instruction, research, extension, and production. The Batangas State University, the National Engineering University Arasaf Nasugbu Campus, guarantees that the institution is gearing towards the attainment of these fourfold functions. Likewise, the College of Arts and Sciences, as one of the flagship colleges of the university, strives for excellence in the conduct of research and extension services. Research. The College of Arts and Sciences continuously conducts researches relevant to the research thrust of the university, focusing on the fields of communication arts, criminology, fisheries and aquatic sciences, food technology, psychology, humanities and social sciences. Such researches generate high-impact research outputs for the utilization of the educational, communal, and industrial sectors. The college also boasts the roster of its faculty researchers who constantly conduct, present, and publish researches and who were recognized for their studies in various peer-reviewed journals, conferences, and symposia both in local and in international level. Extension Services. The College of Arts and Sciences is also committed in transforming its social responsibility into reality. The college develops and implements sustainable extension programs for its clientele and diverse stakeholders. The college's extension programs aspire to create an environment that fosters active participation of the university, government, non-government organizations, and industrial establishments in developing the marginalized communities, thus meeting the needs and improving the quality of life at the grassroots level. Here at the College of Arts and Sciences, we practice excellence. Heto na! Aarangkada na! Ang DWBX 96.5